Maraming malalaking pangalan ang posibleng maging free agent ngayong off-season. Puntahan na natin ang mga malalaking pangalan sa 2024 NBA free agent. Una dito ay ang All-Star na si LeBron James na may player option para sa susunod na season at malamang na option out. Maraming rumblings na nagtataka kung saan pupunta si James, anong koponan ng best na pinakamagandang lugar para manalo ng kampyonato. Pipirma ba siya sa sinumang kukuha kay Bronny James, kung papasok siya sa draft? Sa kabila ng lahat ng iyon, ang pinakamahusay at matalinong opsyon para kay James ay ang mag-option out at muling pumirma sa Lakers. Dahil nasa LA halos palaging nakalink sila sa malalaking pangalan tulad nina Trae Young, Donovan Mitchell, at Kyrie Irving. Kahit na hindi sila makakuha ng isang malaking pangalan, sa dahan-daang pag-reload ng asset cupboard, maaari silang gumawa ng ilang mga trade sa halip na isang malaking pangalan lamang upang makatulong sa pag-round out ng roster. Ang isa pang issue sa pag-alis ni James sa Lakers ay talagang wala na siyang mapupuntahan kung saan sabay-sabay niyang kumita ng pera na kanyang iuutos habang ginagawa rin ang koponan na iyon sa isang contender. Pangalawa sa free agent 2024 ay si James Harden ng LA Clippers. Nalaman ni James Harden noong off-season na hindi gaanong mga koponan ang interesadong pirmahan siya. Kaya naman nag-option in siya sa kanyang kontrata sa Philadelphia 76ers at humingi ng trade. Iyon ay kung paano siya natapos bilang isang Clippers. Gayunpaman, si Harden ay nakahanap ng tahanan kasama ang Clippers. Ito ay hindi naiiba sa kung ano ang mayroon siya sa Brooklyn kasama sina Kevin Durant at Kyrie Irving na mas stable lang. Si Kawhi Leonard ang nangungunang opsyon kung saan si Paul George ang pangalawang opsyon. Kailangang tiyakin ni Harden na pareho silang nakakakuha ng mga pagkakataon habang hinahanap niya ang kanyang pangunahin sa pangalawang unit. Ang pagiging bahagi ng isang trio ay nababagay kay Harden, siya ay naging isang mahusay na akma sa Clippers at nakatulong sa paglunsad ng mga ito sa pagiging contender. Ang pinakamatalinong hakbang para kay Harden ay ang manatili sa Clippers. Ang pangatlong pangalan sa malaking free agent ay si Paul George ng LA Clippers. Ito ay medyo isang biyahe para kay Paul George at sa LA Clippers. Dumating siya sa Los Angeles pagkatapos ng 2019 season para makipagpares kay Kawhi Leonard. Dumating ngayon ang tanong kung dapat bang lumipat muli si Paul George sa isang bagong koponan. Isa pa rin siya sa pinakamahusay na two-way wing player sa liga. Si George ay may average na 22.1 points, nakakuha ng 39.5% mula sa tatlo at malamang na ang kanyang pinakamalusog na season bilang isang Clippers. Maliban sa paglipat sa Philadelphia, or New York, walang ibang koponan na maaaring pipirmahan ni George na may aktwal na title shot. Ang pang-apat na malaking pangalan na free agent ay si Tobias Harris ng Philadelphia 76ers. Si Harris ay isang modernong game power forward at pinakaangkop bilang ikatlong opsyon sa isang mahusay na koponan. Kapag healthy ang Philadelphia, iyon ang kanyang tungkulin. Binigyan si Harris ng maximum na kontrata ayon sa mga pamantayan noong 2019, 5 taon na may $180 million. Ang kanyang pagganap ay hindi kailanman tunay na nabigyang katwiran ang kontratang iyon. Para kay Harris, dapat niyang naisin na bumalik sa Sixers kung ang layunin ay manalo ng isang kampyonato. Nag-ukit siya ng matibay na tungkulin bilang pangatlong opsyon, na ginampanan sina Joel Embiid at Tyrese Maxey. At ang panglima, na malaking pangalan sa free agent ay si Jrue Holiday ng Boston Celtics. Ang papel ni Holiday sa loob ng depensa ng Celtics ay isa sa mga dahilan kung bakit sila nag-number 1 sa Eastern Conference na may malaking agwat sa pagitan nila at ng iba pang bahagi ng Western. Siya ay nagkakaroon ng isang taong karera mula sa tatlo, shooting ng 44% from deep. Si Jrue Holiday ay walang dahilan upang umalis sa Boston, kahit na ang isang kalaban ay nag-clear ng puwang upang mapirmahan siya sa isang kumikitang deal. Siya ay may pagpapatuloy sa Celtics, at magiging mahirap na umalis sa Beantown. At ang huli ay si Malik Monk ng Sacramento Kings. Maaaring umalis si Malik Monk sa Sacramento Kings para sa isang mas malaking papel sa ibang koponan. Walang masisisi sa kanya kung gusto niyang maging starter sa NBA. Siya ay naging six-man para sa halos lahat ng kanyang karera, minus ang isang maliit na run sa Los Angeles Lakers. Minsan, ang paghabol sa isang mas malaking papel ay maaaring maging backfire. Ang Monghe ay may perpektong sitwasyon para sa kanyang mga kasama sa Kings. Bukod sa pagpapares sa kanyang matandang kasama sa koponan sa Kentucky, si De'Aaron Fox. Siya ang frontrunner para sa 6th Man of the Year award ngayong season sa FanDuel.
Si Malik Monk ay may average na career high na 15.2 points at 5.2 assists per games. Yun lang, salamat.